Alanganin daw po ang tinatayang rollback sa presyo po ng petroleum products ngayong linggo. Sa programang ito, sinabi po ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na nasa 50 centimos per liter ang nakikita pong bawas singil sa diesel. Ayon sa unang 4 na araw po lamang ng trading, nasa 80 centimos po naman daw per liter ang tinatayang rollback sa gasolina at lagpas 2 piso naman daw sa per liter ng kerosene. Pero paliwanag ni Abad, masyadong manipis ang 50 centimos at posible pa itong maging dagdag singil kung magkakaroon daw ulit ng panibagong insidente sa pagitan po ng Amerika at ng Iran sa huling araw ng trading. Samantala, manipis po itong diesel na 50 centavo na rollback eh. So, Oo. kung umepekto yung masamang balita na naman nung resumption ng kanilang atake, yun lang ho, napakaalanganin kasi yung maganda sana kung ang rollback natin gaya ng 5 peso, Oo. medyo mahirap burahin yun. Yan po ang tinig ni Director Rino Abad ng DOE Oil Industry Management Bureau. Samantala, may kasunod, partner. Opo, samantala po naman yun Kung na yun. sa diesel, hindi pa sigurado sa liquefied petroleum gas o LPG, epektibo na po ang dagdag singil. Nadagdagan po ng 3 piso ang singil para sa kada kilo ng LPG. Ibig sabihin mas mahal na ng 33 piso ang 11 kilogram na tangke nito. Epekto rin ito ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan pa rin po yan ng Amerika at ng Iran. Kasado na ang pagdinig po naman ng LTFRB sa iba't ibang transport groups ngayong araw kaugnay po ng petisyon na itaas nga ang minimum fare. Kasama rito ang Piston, Manibela, mga UV Express Groups, gaya po ng 997 Sandigan Transport Cooperative at maging mga grupo po ng mga drivers at operators ng taxi at motorcycle taxi. Layon po ng LTFRB na dinggin ang panig ng mga transport workers kaugnay po ng mga nakabimbing petisyon. Humihiling po ang Manibela ng 2 pisong taas pamasahe habang humihirit naman ang Piston ng 10 pisong dagdag sa minimum fare. Oras nga po na matapos ang pagdinig, magsusumiti po ang LTFRB ng proposal na naman sa DOTR kaugnay po ng isinusulong na fare increase. Hindi dapat madaliin ang pagbusisi sa isinusulong na pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Yan pong sabi ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca sa gitna naman ng usapin sa pagtanggal ng system loss mula po sa bill ng mga consumer. Sa programang ito, sinabi ni PhilReca President Jose Raul Saniel na dapat may tamang proseso pagdating sa konsultasyon kaugnay nito. Kailangan din daw pag-aralan ito ng maigi at silipin kung mayroong batas kaugnay ng system loss. Suportado naman daw ng grupo ang pagsulong sa pagtatanggal po ng value-added tax na ipinapatong sa system loss. Pero ang git ng grupo, mahihirapan ang mga electric cooperative kung sa kanila ipapasalo ang kabuuang gastos para sa system loss. Pwede naman siguro, pero dapat merong managot. Aayon lang kami, sang-ayon kami dito kung merong sasalo. Ang nature namin, non-stock, non-profit kami. So ibig sabihin, wala kami malalaking pera na reserve na to fund kung if ever tatanggalin itong system loss charge. And that will have a tremendous impact talaga doon sa cash flow natin. Yan nga po ang tinig ni Jose Raul Saniel, ang presidente po ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association o PhilReca. At mamaya nga po sa ating programa, hayaan niyo po na maipaliwanag natin ito pong usapin na ito nang sa ganon magkaroon po tayo ng tamang kaisipan ha. Dito po ngayon sa pinapanukala nga po na pag-aalis sa system loss o mga charges sa ating pong bayarin sa kuryente. Mamaya po yan. Kami po ay may hawak na bill ngayon mula po sa iba't ibang kooperatiba, sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Abangan! Inaataasan po naman ng Energy Regulatory Commission ang Meralco na ibalik ang nasa 9.5 billion pesos na over-recoveries mula Enero hanggang Disyembre noong po nagdaang taon. Ito'y katumpas daw po ng refund na higit 34 centimos per kilowatt hour sa mga susunod na billing. Kasama rito ang interest cost. Binigyan po ang Meralco ng 6 na buwan para ito'y ipatupad o hanggang sa maibalik ang kabuuang halaga. Suportado naman ng Meralco ang sinasabing inisyatibang ito ng ERC. Sa kanila pong pahayag, sinabi po ng kumpanya na ito'y susunod sa direktiba po ng ERC at ipatutupad ang refund sa loob ng 6 na buwan.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.